Batay sa sinuunang aklat na Doktrina Kristiyana, 1953, ang baybayin ay binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig. Binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig. Una ay may 3 patinig, vowels. Ang A, E, I, O, U at may 14 na katinig, consonant. Ito ay ba, ka, da, ra, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, sa, ta, wa, ya. Ang mga hiram na letra na C, F, J, Q, V, X, at Z ay hindi ginagamit sa baybayin. Bago isalin sa baybayin ang salita ay dapat nakasalin muna sa wikang Filipino. Kumbaga, ang mga banyagang salita ay hindi po pwedeng isalin sa baybayin. Dapat ang mga salitang Filipino lamang ang nakabatay sa abakadang Tagalog. Dahil kung ano ang bigkas ay siyang baybay. Ang ilan sa mga salita ay Christian nagiging Christian, Jessa nagiging Jessa, at Raphael naging Rafael. Sa salitang English naman, forever, walang hanggan. Destiny, tadhana. Today, ngayon. Tomorrow, bukas. May mga pananda na inilalagay sa mga patinig upang malaman kung ano ang katumbas ng kahulugan nito, gaya ng tuldok, krus, ekis at pamudpod. Kung ang tuldok ay nasa taas, ang A ay mapapalitan ng E o I. Kung ang tuldok naman ay nasa ilalim, mapapalitan naman ang A ng O o U. Kung ang nasa ibaba ay krus, ekis o pamudpod, magiging isang titik na lamang ito. Nakadepende sa manunulat kung alin ang kanyang gagamitin. May ilan na gitning na ginagamit sa pananda imbes na tuldok. Para sa salitang nang at nang, magkapareho ng pagkakasulat at ang salitang mga ay magkasunod ang ma at nga. Sa pagbabantas, ginagamit ang tanda bilang kuwit at kapitanda naman ay bilang tuldong. Sa baybayin, walang tandang panunong at tandang padamdam dahil sa ating wikang Filipino ay malalaman mo agad kung nagtatanong o nagdadamdam ang isang nagsasalita. Halimbawa, ang mga manok, baboy at aso ba ay nakakain na? Dito sa pangungusap na ito, kapag narinig mo na ang ba, ay malalaman mo nang nagtatanong na siya. Samahan pa ng literal na tanong na nakakain ka na? Ang da at ra ay parehas ng titik sa baybayin. Mahirap tukuyin kaya't binigyan ng sariling titik ang ra. Ngunit hanggang ngayon, ang titik ng ra sa baybayin ay isang mungkahi pa lamang. Ibig sabihin na hindi pa ganap na opisyal ang karakter na ito. Kaya ito ay kinakailangang bigyan ng sariling karakter ay dahil may mga salita gaya ng madikit at marikit at kapag ito ay isinalin sa baybayin ay parehas sa magiging pagbaybay. Marikit, maganda. May mga modernong baybayin na pwedeng gamitin sa pansariling interes lang, ngunit ito ay hindi tinatanggap na gamitin bilang gabay sa mga formal na paggamit sapagkat ito ay hindi pa opisyal na baybayin. Ilan na lang sa halimbawa ay ang pagtatato ng pangalan, pagborda sa mga gamit gaya ng bag at damit at iba pa.
kasaysayan sa ortografiyang Filipino. Noong unang panahon, bago pa tayo masakop ng mga Kastila, ay may katutubong wika na sa Pilipinas at may alpabeto o sistema ng sinusunod na pagsusulat. Ito ay ang baybayin o kilala din bilang alibata. May dalawang teorya na pinagmulan ng baybayin. Maaring galing ito sa Ashoka ng India o kaya naman ay Abakadang Malayo. At nang masakop ng Kastila ang Pilipinas, ay nagturo sila ng El Abecedario o Abakang Kastila. Naggagamitin yung pangturo sa panahon ng Kastila. At ilan dito ay hiniram at ginamit para sa magiging alpabetong Pilipino. Isa sa mga naging gamit nito ay gawing batay para sa apelyido ng mga Pilipino. Halimbawa, ay Cristo Elienera. Nagkaroon din ng Abakadang Tagalog at alpabetong Filipino na hanggang ngayon na ituturo pa din. Ang ebolusyon ng ortografiyang Pilipino ay nagpapakita ng mga pagbabago at pag-unlad sa paraan ng pagsusulat at pagbaybay ng mga salitang wikang Filipino. Narito ang ilang mahalagang bahagi ng ebolusyon. Banyagang impluensya. Noong panahon ng kolonyalismo, maraming banyagang wika ang nagkaroon ng impluensya sa Pilipino. Ito ay kabilang na ang Espanyol, Ingles at iba pang mga wika mula sa mga bansang sumakop sa Pilipinas. Dahil dito, ang mga unang sistema ng ortografiya ng Pilipino ay nagpakita ng mga epekto ng mga banyagang wika. Noong ika-16 taon, ang mga Espanyol ay nagdadala ng mga alpabetong Romano sa Pilipinas. Ito ay naging pundasyon para sa pagsusulat at pagbabaybay ng mga salita sa Pilipino. Sa mga unang kaganapan, maraming mga estudyante at manunulat ang gumamit ng mga kombinasyon ng mga titik at tunog para sa mga katutubong wika ng Pilipinas. Noong taong ika-37, itinatag ang Komisyon sa Wikang Pilipino. Ito ay upang pangunahan ang pagsusulit at pag-aayos ng Pilipinong ortografiya. Ito ay nagdulot ng pagbabago sa pagsusulat at pagbabaybay ng mga salita, tulad ng pagsasama ng diptongo at pagbabago sa paggamit ng mga titik. Sa kasalukuyang ortografiya, ang mga pag-aaral at pagtutok sa Pilipino ortografiya ay patuloy na nagpapatuloy. Ang 1987 Konstitusyon ng Pilipinas ay nagpapahintulot ng mga pagbabago sa ortografiya na kinikilala ang mga lokal na wika sa bansa. Teknolohiyang impluensya. Ang paglaganap ay teknolohiya at komunikasyon. Kasama ang paggamit ng mga computers at cellphone ay nagdulot ng mga pagbabago sa pagsulat at pagbaybay. Ang mga komunikasyon ay pagiging mas practical at mas madaling gamitin. Globalisasyon. Ang globalisasyon ay nagdala ng mga banyagang termino at mga wika sa Pilipinas. Ito ay nagpapahintulot sa mga Pilipino na maging higit pang malawak ang kanilang wika at kaalaman. Kabuuan, ang ebolusyon ng ortografiya Pilipino ay nagpapakita ng kahalagahan ng wikang Pilipino sa pag-unlad ng bansa. Ito ay patuloy na nag-a-adapt sa mga pangangailangan ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon at kalakaran ng buhay. Ang pangangalaga at pag-unlad ng ortografiya ay isang mahalagang bahagi ng pagpapalaganap at pagpapahalaga sa wika ng bansa. Pag-unlad ng ortografiya, pagkakatubo ng mga Pilipino bilang pambansang wika ay nagdulot ng mga pagbabago sa pagsulat at pagbaybay ng mga salita. Pinapatupad ng komisyon sa wikang Pilipino ang mga opisyal na patakaran sa ortografiyang Pilipino. May mga pagbabago sa pagbaybay ng mga salita katulad na lang ng aktor na pinalitan na aktor sa K at ang paggamit ng at ng. Ang mga patakaran ng ortografiyang Pilipino ay inilathala at pinalaganap ng KWF sa mga aklat at pampublikasyong edukasyonal. Ito ay upang mapanatili ang konsistensyal at mga wastong paggamit nito sa wika at iba pang sektor ng lipunan.
pag-aaral at pagsasaliksik, ang mga lingwista at manunulat ay patuloy na nag-aaral at naglalathala ng mga akademikong pagsasaliksik hinggil sa ortografiya ng Pilipino. Ito ay nagbibigay daan sa masusing pagsusuri at pagpapabuti ng mga patakaran sa wika. Mga tuntunin ng 2009 Ortografiyang Pilipino. Ayon kay Dr. Leticia F. Macaraeg, isang tagapangulo ng Lupon sa ortografiya, tanging panahon lamang ang makakasagot sa pagkakaroon natin ng isang wika, estandarsado at tatanggapin ng lahat. Ang pang-apat na revisyon noong 2001 ng alfabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino ay natigil noong 2006 at iminumungkahi gamitin ang 1987 alfabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino. Ito ang Department Order 42, Section 2006. At dahil sa negatibong feedback mula sa mga guro, estudyante, magulang at iba pang tagagamit ng wika, kaugnay ng nilalaman ng binagong patnubay sa spelling at ang implementasyon. Ang Ortografiyang Filipino ng 2009 ay opisyal na tuntunin sa pagbaybay at paggamit ng wika sa Filipino. Narito ang mga ilang ortografiyang Filipino. Pagbabaybay ng mga salita. Inaayon nito ang paraan ng pagbabaybay ng mga salita sa Filipino. Isa itong simplipikadong sistema kung saan sinusunod ang tunog ng salita. Halimbawa, ang K ay karaniwang ginagamit sa halip na C. Pag-iral ng wika. Ang ortografiya, ito ay nagbibigay diin sa paggamit ng wikang Pilipino bilang pangbansang wika. Iniiwasan ang pag-aangkat ng mga banyagang salita kung may katumbas na salitang Pilipino. May mga tuntunin para sa wastong paggamit ng diptongo na mga tunog na binubuo ng dalawang magkasunod na patinig. Paggamit ng mga titik ng at ng, pinapakita nito kung paano dapat gamitin ang mga titik ng at ng sa wastong pagbaybay. Ina-acknowledge ang iba't ibang dialekto na umiiral sa Pilipinas. Hindi kinakailangan gamitin ang ganap na wikang Filipino kung ang mga katutubong wika o dialekto ng isang tao ay hindi naman ito ginagamit. Pagbaybay sa mga hiram na salita. Ipinapakita nito ang tamang pagbaybay sa mga hiram na salita mula sa iba't ibang wika, partikular na mula sa Espanyol at Ingles. Pagtuturo sa eskwela. Ipinapakita ang mga tuntunin para sa pagtuturo ng Pilipino sa mga paaralan, kabilang ang tamang pagtuturo ng balarila at pagbaybay. Pamantayan sa pagsulat at pagwawasto. Nagbibigay ito ng mga pamantayan sa wastong pagsusulat, paggamit ng mga bantas, at iba pang aspeto ng wika. Pantukoy sa mga lugar. Inilalatag ang mga tuntunin para sa paggamit ng mga pantukoy, artikulo sa mga lugar, pook, kabilang ang sa at nang. Pagtukoy sa salitang kilos. Nagbibigay ito ng mga patakaran sa paggamit ng mga salitang kilos sa iba't ibang aspeto ng balarila, tulad ng aspetong pangkasalukuyan, pangnagdaan, at iba pa. Pagbabaybay sa mga salitang inuulit. Ipinapakita ng tamang pagbabaybay sa mga salitang inuulit tulad ng saka-sakali, dito doon, at iba pa. Pagtuturo sa mga tamang baybayin. Nagbibigay ito ng mga patakaran sa wastong baybayin ng mga pangalang geographical, mga wika at iba pang terminolohiya. Ito ay ilan lamang sa pangunahing tuntunin sa ortografiyang Filipino ng 2009. Ang ortografiya ay mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa wika ng isang bansa at sa pangkalahatang pag-unlad ng edukasyon at komunikasyon.